Ay, tapos na ang APEC, back to normal. Kung kailan papaalis sa mga lider na lumahok sa APEC Summit, sakto namang nakatanggap ng pagbabanta ang pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport. Yan ang tinutukan ni Chino Gaston. Pasado alas 5 ng madaling araw ng bulabugin ng bomb threat ang NAIA matapos makatanggap ng bantang pagpapasabog sa 3 terminal ng paliparan. Agad nagsagawa ng security sweep ang mga security personnel ng Manila International Airport Authority o MIAA sa 3 terminal, katuwang ang Aviation Security Group at mga K9 unit. Sinubukan ding i-trace agad ang numero ng taong tumawag sa NAIA trunk line para magbigay ng banta. Mag-explode daw po yung bomb between 8 a.m. to 5 p.m. Wala mang nahanap na pampasabog sa mga terminal, ayaw pa kasiguro ng mga otoridad. Please expect kumbaga certain additional security measures. Perhaps kahit hindi nag-alarm yung ating walk-through metal detector, baka kakapkapan. Please understand that we have to go through these certain procedures just to make sure na safe and secure yung buong paliparan. We have to validate it. Tinignan natin kung saan galing yung tawag. Pagkatapos is nagpamobilize din tayo ng mga K9. Hindi nakaapekto ang insidente sa operasyon ng NAIA. Nalimitado rin naman ang mga flight ngayong araw dahil sa security protocol na ipinatutupad sa pag-alis ng mga lumahok sa APEC. Alas 4 ng hapon, lifted ng security protocol. Ibig sabihin, pinayagan ng lumipad ng mga international flight. We expect na yung 40 movements per hour babalik na yan by 4 p.m. It's just that baka hindi pa ito yung mga originally scheduled flights because we would have to cushion and accommodate yung mga na-delay na flights. So sila muna yung uunahin natin. Bukas, balik sa normal na ang schedule ng flight sa bansa. Naging viral naman sa social media ang post ni Attorney Raymond Fortun matapos makansela ang kanyang flight mula Vietnam pauwi ng Pilipinas kahapon. Ito'y kahit nakatanggap sila ng email mula sa Cebu Pacific na maaari na silang mag-web check-in. Isang class suit ang pinaplanong ihain ni Fortun laban sa Cebu Pacific kung hindi mapupunan ng kumpanya. That would mean therefore that I will be waiting for any of the other passengers who have been affected by this and who are willing to join me in suing and to obtaining redress from Cebu Pacific. Sa isa namang statement, humingi na paumanhin ang Cebu Pacific sa mga pasahero ng mga kanseladong flights na nakatanggap pa rin ng email tungkol sa pag-web check-in. System-generated daw ang email o otomatikong naipadala 3 araw bago ang flight ng pasahero. Dahil daw sa email na ito, may mga pasahero pa rin nagpunta sa airport kahit kanselado na ang kanilang flight. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.